Ang atin pong tema, blessed to be a blessing. Amen. Sa ano ba ang buhay ng mga taong pinagpala ng Diyos? Ano kaya ang kalagayan nila? Ano kaya ang pakiramdam ng mga taong pinagpala ni Lord? Kanina, sa atin po mga patutuo, ay magkahalong pagpapala at magkahalong mga sakit ang ating mga nabanggit. Pwede baga blessing na lang, wag na sakit? Hallelujah. Pero bakit? Bakit nga ba pinahintulutan ng ating pong Panginoon ang maraming karamdaman sa buhay natin? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ang lahat po ng yan, hallelujah, ay pinahintulutan ng atin pong Panginoon. Nang sa gayon, matest ni Lord kung paano tayo magtiwala at manalig sa Kanyang salita. Amen. Hallelujah. Masubok ng atin pong Panginoon ang ating katatagan. Hallelujah. Kahit sa gitna ng malubhang karamdaman na minsan hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Pero lahat ng nagaganap at nangyayari sa buhay natin, 100% alam ni Lord. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Minsan pa ay akin pong babasahin ang Genesis chapter 12. Hallelujah. Sabi po dito, verse 1, the Lord had said to Abraham, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you. I will curse. I uncurse those who treat you with contempt. All the families on the earth will be blessed through you. Hallelujah. Ito po ay covenant ng Diyos kay Abraham. Sino po si Abraham? He is the father of faith. Amen. Ama, lolo natin sa pananampalataya. Hallelujah. At yan po ang dahilan bakit tinawag ka na mananampalataya. Because of Abraham. Because of Abraham's faith. Amen. At yun din ang ating pananalig, yun din ang ating pananampalataya. Hallelujah. Sa Diyos ni Abraham, yun ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa araw na ito at magpakailanman. Hallelujah. Tatlong bagay lang mga minamahal. Para tayo po ay pagpalain at maging pagpapala. Una, sumunod sa Diyos. Ulitin ko, sumunod sa Diyos. Hallelujah. Pangalawa, maglingkod ng buong puso. Hallelujah. Amen. Maglingkod ng buong puso. Pangatlong bagay, mga minamahal, huwag kang magbago ng pananampalataya sa Diyos. Pwede ba mag-closing prayer na tayo? Tapos na eh.
Hallelujah. Alam niyo yon? Yung pakiramdam na magkahalong parang gusto pa nating makinig, pero parang gusto nating kumain. Pero alam niyo, dapat paminsan-minsan maranasan natin magutuman din. Hallelujah. Kailangan natin, alam niyo, sa buhay Kristiyano, dapat maranasan natin mag-ayuno. Gusto natin tumibay ang ating pananampalataya, mag-ayuno ka. Huwag lang yung kung wala ka ng masaing, ay ayuno na lang tayo, wala tayong pagkain eh. Hindi po yun ang tinutukoy sa Biblia. Hallelujah. Ang pag-ayuno, tinuro ni Kristo yan. Kung bakit maraming Kristiyano na nabuhay noong mga 1960s, 1970s, matatag ang pananampalataya. Kapatong lang pala yan. Bakit? Sapagkat babad sila sa panalangin at pag-aayuno. Kaya ngayon, napilitan tayo mag-ayuno. Bakit hindi pa tapos ang ating gawain? Kailangan natin makinig ng salita ng Diyos. Amen. So si Abraham, tinawag ng Diyos. At si Abraham ay sumunod sa Diyos. Naniniwala tayo, lahat tayo tinawag ng Diyos. Hindi lang tinawag, pinili ka pa niya. Alam niyo yun? Sa dami ng tao, isa ka sa napili ni Lord. Ibig sabihin, special ka kay Lord. Yun din bang tingin mo kay Lord? Special si Lord sa atin. Sabi ng kanta, you're the only one. You're number one. Number one ba si Lord sa atin? No? O malimit, ipinapahuli natin si Lord sa ating mga plano, sa ating mga decision sa buhay. At ang lagi na susunod ay sarili natin. Diba? Malungkot kay Lord yon. Hallelujah. Kaya nga hindi lang dapat natin kinakanta, dapat ipinapamuhay natin na si Jesus, He is the number one sa buhay natin. And He's the only one. Amen? Hallelujah. Kaya nga, nang si Abraham ay tinawag ng ating pong Panginoon, and Abraham responded to the call of God, sumunod siya. Sabi ni Lord sa kanya, iwan mo ang iyong lupain. Iwan mo ang iyong pamilya, ang bahay na iyong ama, ang bahay na iyong ina, at mga kamag-anak, at pumunta ka sa lugar na nasasabihin ko sa iyo. Hallelujah. Mga minamahal, minsan, mararanasan natin sa buhay natin, dadalhin tayo ng Diyos sa isang lugar na hindi ka pamilyar. Hallelujah. Pero, ang napaka-importante sa buhay natin at sa ating pagsunod sa ating pong Panginoon, alam mo kung sino ang tumawag sa iyo. Amen? Dapat alam natin yon kung sino ang tumawag sa atin. Hallelujah. Kaya nga, sinabi ng Biblia, sinabi ng ating pong Panginoon, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. Hallelujah. At ito po, ang covenant ni Lord sa kanya, I will make you into a great nation. Hallelujah. Gagawin ko kayong isang malaking bansa. Tepo natin, sa realidad, sa kalagayan po ng Israel, napakaliit na bansa. Hallelujah. Maliit lang ang area niya, maliit ang populasyon ng Israel.
Pero makita po natin, kung ano sinabi ng Bible, naggagawin siyang dakila sa lahat ng mga bansa sa mundo. Nangyari ba? Di ba nangyayari? Hallelujah. Marami siyang kalaban, maraming kaaway mula pa sa nakalipas na mga panahon. Pero still na ginagawang dakila ng Diyos ang kanyang bayan. Sapagkat yung pangako at covenant ni Lord para sa lahi ni Abraham. Hallelujah. I will make you a great nation. Hallelujah. I will bless you and make you famous. Famous ba si Abraham? Amen? Bawat sa ating kilala ba si Abraham? Hallelujah. Kahit malilit na mga bata, alam nila si Abraham. Hallelujah. Kapatid mga minamahal, nangyari kay Abraham. Nakilala ang kanyang pangalan dahilan sa kanyang pagsunod sa Diyos. Hallelujah. Kapatid mga minamahal, ganyan din ang gagawin ng Diyos sa atin. Amen. Sa ating maliit na komunidad, makikilala ka na ikaw ay mananampalataya. Makikilala ka na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay tagasunod ng ating pong Panginoon. Kailangan lang, panindigan mo yan sa iyong buhay na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sumunod tayo sa Diyos. Gusto natin na tayo po pagpalain ng Panginoon. Bless niya ang ating buhay. Kung ating pong titingnan, blessed na tayo. Amen? Sabi sa Matthew chapter 5, we are blessed. Pinagpala. Tayo na mga anak ng ating pong Panginoon. Ano po? Hallelujah. Ano pa ang sabi ng Biblia? And you will be a blessing to others. Huwag nating kalimutan ito, mga kapatid. Ang dahilan ng ating pong Panginoon, bakit niya pagpapalain si Abraham? Ang dahilan ng Diyos para maging pagpapala sa iba. At yan din ang buhay natin. Amen. Maraming tao gusto lang pagpalain. Ayaw maging pagpapala. Totoo ba yun? May mga Kristiyano na ayaw maging pagpapala. Gusto lang humingi ng pagpapala sa atin pong Panginoon. Kapatid, mga minamahal, mahalaga ang ating papel. Na ikaw at ako bilang Kristiyano dapat maging alulod tayo ng pagpapala para sa iba. Amin po ba? Hallelujah. Mahalaga po ang papel natin. Yung blessing ng atin pong Panginoon dadaloy sa atin. Ayaw mo pa yun? Na tayo ay gagawin ng atin pong Panginoon na alulod ng pagpapala para sa iba. Di ba masarap magbigay? Masarap tumulong. Hallelujah. Masarap ang buhay na ikaw yung nagiging pagpapala para sa iba. Sapagkat sabi ng Biblia, sa book of Acts, chapter 20, verse 35, it is more blessed to give than to receive. Hallelujah. Higit na mapalad ang mga nagbibigay kaysa tumatanggap. Hallelujah. Pili ka. Nakatanggap ka lang. O gusto mo na ikaw ay tagabigay. Hallelujah. Tandaan natin ang sabi ni Hari Solomon. Hallelujah. Sa kanyang Proverbs. Ano pong sabi ni Hari Solomon? Ang taong mapagbigay ay lalong ano? Yumayabang?
Ay, mayaman. Tama. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pag hindi Kristiyano, yumayabang yon. Pero pag Kristiyano, yumayaman. Di ba yan ang gusto natin? No? Na tayo po ay payamanin ni Lord. Hallelujah. Kaya nga, sabi ni Hari Solomon, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit ang tikom na kamay, ano po? Naghihirap ang tikom na kamay. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, wala po sa kultura yan. No? Kasi sabi ng iba, pag Ilocano daw, kuripot. Bakit? Ilocano lang bagang kuripot? May mga Bisaya din mga kuripot eh. Diba? May mga Tagalog din naman kuripot. Pero, yan po, alam po yan ng marami. Sabi nila pag Ilocano ay kuripot. Sino may Ilocano dito? Salamat, wala. Si Brother Mark? Malapit-lapit na siya sa Kailokanuhan eh. Kasi, never see, halo-halo po dyan. Marami di Ilocano dyan. May mga member ka sa Mindoro, Ilocano. Hallelujah. Kasi, yung mga Tagalog daw, pagka walang electric pan, pag namaypay, yung Ilocano, sa sobrang tipid, ayaw ka. Parang nakakita ba na namaypay na gano'n? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, sabi ni Lord, hindi lang ikaw makikilala na sa buong mundo na yung pangalan mo, I will bless you to be a blessing to others. Amen? Kung ikaw at ako'y susunod sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Hindi lang ikaw, yung lahi mo. Ibibless ni Lord yan. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Ako, bless ni Lord. Halika. Halika nga. Tingnan nyo kaming dalawa. Hindi masyado. Glory to God. Di ba? Binibless ni Lord. Sa mukha pa lang, binibless na eh. Ibig sabihin, hallelujah. Naalala ko, minsan, dumating kami ng conference sa Cubao, sa Warm Body. Nakita ko totoo eh. Pag nagsimula kang manampalataya kay Lord, bilang tatay, bilang ama, bilang magulang, ibibless ka ni Lord at ang iyong sambahayan. Totoo yun. Hallelujah. Saan ang isa naming anak? Ano, wala? Si Faith. Ito pala. Dito kayong tatlo. Halika nga ate. Ito, pinagpipri na namin to. Yan. Halika, Toy. Si Mama, si Pastora. Halika. Lahat ay nanggaling kay Pastora. Hallelujah. Yan. Anong tingin niyo sa amin? Hallelujah. Kami ba ay magtatay, magnanay? Para magkapatid lang kami.
Sabi ng isang pastor, diyan sa Eastwin na bago na upahan, Pastor, ilang taon na kayo? Parang bata pa kayo. Ako, Pastor, 54 na ako. Parang hindi halata. Ako, salamat. Kahit kulang ang ngipin ko ng isa, pero hindi pa rin halata. Alam niyo mga minamahal, isang bagay na pinagpapasalamat namin sa Panginoon, na ang pagsunod namin sa Diyos ay nagbubunga. Nagbubunga. Binigyan kami ni Lord ng 3 anak na ginagamit ng ating pong Panginoon, katulong namin sa gawain ng Diyos. Talaga yun ang prayer po namin, mag-asawa sa Panginoon, na hindi man namin naranasan ang buhay na masagana, pero salamat sa Panginoon, binigyan kami ng mga anak. Hallelujah. And I believe, yung kanilang magiging anak at magiging apo namin pagdating ng araw, higit na pagpapalain ni Lord. Tandaan natin, ang blessing ni Lord to 1,000 generation. Adyan pa kayo? Hindi lang kung ang sumpa ng kahirapan up to the 4th generation, ang pagpapala ng Diyos sa kanyang mga anak to 1,000 generation. Amin po. Kaya nga, sumunod tayo sa Diyos. Hallelujah. Sumunod tayo. Bilang mga pinili at tinawag ng ating Panginoon, i-bless ni Lord ang ating mga anak at ang ating magiging mga anak at apo pagdating ng araw. Praise the Lord. Palapakan po natin po, Panginoon, sa Diyos pong papuri. Hallelujah. Glory, glory to God. Para ano? Para maging pagpapala. Amen po. Huwag natin kalimutan yon. Ano man ang mayroon tayo, ano man yung mga achievement natin sa buhay, lahat na yan galing kay Lord. Amen? No? Nais ko lamang po na yung mga pamahiin ni Sister si kanina, hindi tama po yun. Bagayahin nyo rin. Sa totoo mga minamahal, siyempre wala na tayo sa mga pamahiin. Ano po? Ay siyempre, alam nyo, sobrang excited ni siya na mag-take ng bird. Pati lapis niya, dinala sa bahay, pinag-pray. Pero hindi ko naman pinag-pray. Sabi ni Ruth, may dalang lapis sa ate siya. Pa, mayroon. Hindi ko alam pala yun. Pamahiin pala yun. Kasi yan ang sabi eh. Pero, alam nyo, kalooban ng Diyos yan. Amen. Ano man. No? Ano man yung atin pong harapin sa buhay natin. Kung mayroon tayong faith kay Lord, lahat ng pamahiin, baliwala yan. Ay bakit yung kalahati ng 120,000 na may pamahiin, nakapasabagay yung kalahati? Hindi naman na. Nandiyan pa kayo? Kaya nga, ang papuri ay sa Diyos sapagkat talagang will ni Lord sa kanyang mga anak, pangako ng Diyos sa Bible yan. Amen. Yung covenant ni Lord kay Abraham, covenant sa'yo bilang anak ng Diyos. I will bless you to be a blessing. At ang tagumpay, yung success natin sa buhay, kalooban ni Lord yan. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. Diba? Kaya nga, sa ngayon, totoo na hindi natin masyadong naiintindihan ang maraming mga bagay sa plano ni Lord. Pero ang isang bagay na alam ko, pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, yun ay simula ng pagbabago ng iyong buhay at pananaw sa buhay bilang anak ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Sumunod tayo sa Diyos. Maglingkod tayo ng buong puso.
Amen? Diba? Maglingkod tayo ng buong puso. Mahalaga ang paglilingkod natin. Kahit ano pang maranasan natin. Hallelujah. Bakit? Pag tumigil ba tayo, mayroong mangyayari sa atin? Sa dami ng pagsubok na pwedeng dumating sa buhay natin. Kaya nga, kung maganda ang iyong kalagayan ngayon, wala kang problema. Lalo kang magpakatapat kay Lord. Ang problema sa atin, pag wala tayong naranasang problema, easy ang buhay natin. Pag dinatan tayo ng problema at mahina ang ating panampalataya, lugmok tayo. Diba? Kaya kailangan i-maintain natin yun. No? Na lalo tayong magpakasipag sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Dumating man ang problema, dumating man ang marami mga trials sa buhay, handa tayong lumaban. At makakatagal ka sa labanan. Diba? Ay, ang problema sa atin, no? Saka lang tayo maghahanda kung nandyan na tayo sa harap ng labanan. Paano ka tatagal sa laban? Ay, ang kalaban natin, hindi tao. Sabi ng Bible. Diba? We wrestle not against flesh and blood, but against powers, but against the principalities of this world. Hallelujah. Si Satanas yun. Diba? Paano tatatag ang ating tayo sa pakikipaglaban? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kung wala ang salita ng ating pong Panginoon, maglingkod tayo ng buong puso sa Diyos. Talaga natin ang ating buhay sa Kanya. Amen po ba? Malimit pong sinasabi dito, na pagbata ka pa, iba ang iyong pananaw. Pero pagka nag-eder 50 ang pananaw mo, ang isip mo ay yung oras at panahon na pagharap mo kay Lord. Diba? Opo. Hindi mawala na tayo po ay magtrabaho. Hindi tayo tumitigil gumawa sa ating buhay para kumita. Na? Para mabuhay, mayroon tayong makain. Kapatid, pero huwag nating kalimutan. Pagka tayo po'y nagkakaedad na, anytime, pwede tayong babalik kay Lord. Kamusta ang ating pagsunod sa Kanya? Hallelujah. Diba? Kamusta ang ating pagsunod sa Kanya? Kaya nga, habang tayo po ay malakas, diba? Habang tayo bata pa, sumunod tayo ng buo kay Lord. Amen? Sa pagsunod natin sa Kanya, hindi ka mawawalan. Amen? Pag si Lord ang sinusunod mo, si Lord din ang magpo-provide ng pangangailangan mo. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. He is our Jehovah Jireh. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos sapagat siya ang dakilang pastol natin. Sabi ng Biblia. Hallelujah. The Lord is my shepherd. I shall not want. Hindi ako magkukulang. Amen. Nagkulang ba si Lord sa atin? Pinagkulang ba tayo ng ating pong Panginoon? Hallelujah. Di ba hindi? Kailan tayo sumunod sa Kanya? Naranasan ba natin ang magutom? Naranasan ba natin na mawala ng pagkain sa hapag natin? Hallelujah. Baka labis-labis pa. Kapatid, mga minamahal, o kung kulang man, baka may problema sa atin. Amen po. Maraming bagay ang tinuturo ang Diyos sa buhay natin na dapat nating pag-aralan at matutunan na ang pagsunod sa Diyos ng buong puso ay mahalaga. Amen. Pangatlo, ito na. Malapit na talaga. Ramdam ko na ang nararamdaman nyo. Kaya pangatlo na ito. Hallelujah. Huwag kang magbago, kapatid. Tingnan mo ang katabi mo. Pag nag-iba ang mukha niyan,
sa sunod na linggo, nagbago yun. Pero kung yan pa rin ang nakikita mo, hindi siya nagbago. Bakit? Si Lord ba nagbago? Di ba hindi? Amen? Si Lord hindi nagbago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. May forever kay Lord. Amen! Hallelujah! Huwag kang magbago, kapatid. Sapagkat ang Diyos natin kailanman hindi nagbago sa iyo. Amen. Hallelujah. Tumanda man tayo, magbago man ang ating mukha, magbago man ang itsura natin. Hallelujah. Magbago man ang panlabas na anyo natin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi siya nagbago. Sabi ng Biblia sa Aklat ni Malakias, I, the Lord, I never change. Glory, glory to God. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Sige nga po, taas natin ang ating mga kamay. Tayo po'y sumamba at umawit ng isang papuring awit para sa Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Sadya kay buti na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya mo tuloy nalaan. Katulad ng pagsinag ng pintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan mo'y aking pupurihin. Sabihin natin, dakila ka, O Diyos. Tapat ka ngang tunay, katapatan mo'y ugat ng aming lahi. Hallelujah! Magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Hallelujah! Kaya O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo, awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo alay sa
sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Dakila ka, O Diyos. Dakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Ano man ang ating kalagayan, ano man ang iyong nararamdaman, ano man ang iyong mga hinaing sa buhay, lagi si Lord ay nakikinig para sa iyo. Hallelujah. Glory, glory to God. Sige po, itaas natin ang ating mga kamay. Simulan natin kausapin si Lord. Hallelujah. Simulan natin italaga ang ating sarili kay Lord. Na tayo ay susunod sa Kanya. Na tayo ay maglilingkod sa Kanya. Na ikaw at ako kailanman hindi magbabago kay Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Yes, Lord. Hallelujah. Ama naming banal ngayon pong umaga, Lord, nakikita mo ang bawat isang narito. Nakataas ang kanyang mga kamay. Kita mo, Panginoon, kung ano ang kanyang kalagayan. Naririnig mo, dakilang Diyos, kung ano ang kanyang panalangin na ibinubulong sa inyo. Hallelujah. Lord, salamat sa maraming mga bagay. Marami kaming pagkukulang. Mayroon kaming mga kahinaan. May mga pagkakamali. Subalit tapat kang Diyos na nakakaunawa ng kahinaan ng iyong mga anak. Tapat kang Diyos para patawarin ang bawat isa sa lahat ng aming pagkakamali. Kaya nga po, Panginoon, ngayong umaga, sama-sama na aming idinudulog sa inyo, itinatalaga namin sa inyo ang aming buhay. At nangangako kami, Panginoon, na kami ay susunod at maglilingkod habang kami ay nabubuhay bilang iyong mga anak. Lord, pagpalain mo at bendisyonan ang bawat sambahayan ng iyong mga anak. Marami sa amin may mga problema sa pamilya. May mga di pagkakaunawaan sa mga mahal sa buhay. Subalit dakilang Diyos, salamat sa pagmamahal. Salamat sa mga tinuturuan mo kami na magpatawad. Salamat sa mga blessing, dakilang Diyos. Salamat sa kagalingan, sa lahat ng uri ng karamdaman. At ito'y dinideklara namin, Panginoon, sa bawat isa na narito, dakilang Diyos. Lord, hipuin mo at patuloy na pagalingin ang iyong mga anak. Hallelujah. At Lord, ngayon pong umaga, ang lahat ng papuri, ang lahat ng karangalan, ang lahat ng kadakilaan ay sa iyo lamang namin ibinabalik ngayong umaga. Salamat sa biyaya ng buhay. Salamat sa maraming pagpapala sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng praise the Lord. Hallelujah! Glory, glory to God. God bless you. Praise the Lord. Amen.